Hello. Yes, hello. Good morning sa inyo, team. No? So, meron sa akin nag-request sa TikTok ko. Ano daw ba ang ginagawa ng HR tungkol sa training and development? Ito pong nag-request na to, ito nagtatanong na to, HR admin. So, UB ito. Okay, so, actually, hindi naman ganun kahirap na technical yung ginagawa ng HR tungkol sa training and development. So, but before that, I would like to give an overview. Ano ba yung nga ba yung training and development? Okay, training and development. So, when you say training, it is giving you, kumbaga, ina-upskill mo ang mga employee. Binibigyan mo siya ng upskilling, no? Kapamagitan ng training. So, that's it. So, when you say training, you give instruction na ito gawin mo para magkaroon siya ng skill. So, ngayon, development in a sense na something na, kasi ito, that is something personal. Kung baga ikaw, nasa sa'yo, paano ba siya i-develop? O paano ba, ano ba kailangan niya? Yan. So, medyo mahirap siyang itindihin, pero simple lang yung gustong ibig sabihin niya. So, nagde-develop lang tayo ng skill. Ganun lang siya ka-simple. At skilling, no? Nagde-develop tayo ng skill, nagdagay yung skill mo para mas lalong maging performer ka, maging maayos yung performer sa trabaho. Okay? So, may mga company na, kumbaga, established na ang training and development. May mga company na hindi pa sila masyadong open sa ganitong klase ng area. Mostly parang takot nga iba na company na kasi ang alam nila pag public training is costly. No? Kumbaga mahal, magastos. Honestly, totoo naman, magastos naman talaga yun. Kasi ano ba yung gastos doon? Una, syempre, magkano ka ng facilitator, mag-ano ka ng venue, mag-allocate ka ng budget para sa pagkain, refreshment, no, sa mga materials, certificates, sa mga video audio, sa mga speakers. So, magastos talaga siya at least. No? Tsaka pag-ibigay ka pa ng token. So, those are the things na naiisip ng company, magastos. Pero alam niyo ba, imagine, no, isang empleyado, wala man lang silang mga training, wala silang na-attend na ng mga seminars or ano man mga conference. So, magiging stagnant ang mga tao, ang mga empleyado. So, stagnant sila. So, kung ano lang alam nila, yun lang. So, imagine, kung meron ng mga latest na mga tools or may mga software na bago or application or mga trends, hindi sila makasunod dahil una, wala silang lack of training. Especially yan, kapag meron mga bagong technology. Diba? So, yan, katulad yan, may AI na tayo. But hindi yan nila pinagpapakaan ng titik because of lack of training nila. Yes, yung iba doon, gusto nila personal na but hindi kasi yun eh. That is something personal na gusto mo, gusto ng empleyado. How about yung gusto naman ng employer, ano ba yung ibibigay namin para ma-update? Yun ang dapat natin ito ng bilang isang. Okay? So, that is the training and development. So, paano ba siya ginagawa? So, maraming proseso bago natin ma-achieve ang gusto natin ma-achieve. So, first of all, syempre, kailangan natin is training dito na. Alamin muna natin ano ba ang sitwasyon ng ating ano ba pwede nating training na pwedeng i-implement, pwedeng gawin. Kasi kung hindi mo alam, basta ka na magpo-propose ng training at magkakada ka ng training without proper kumbaga analyzation, eh baka hindi maging successful. Kasi baka naman, nakinig lang sila, pero hindi naman sila masyadong interested. Kasi hindi naman yun. Kumbaga, need nila eh. So, importante na malaman natin, ano ba yung need ng organization? Pag sinabi ng organization, ito ay composed of people. Sabihin lahat ng tao, hindi lang
exclusive lang sa isang department. Sa isang, sector. So lahat ng tao, ano ba yung team? Kaya nga meron tayong organization na team. Meron tayong departmental, factional, at meron tayong individual. So, isa-isa talaga yun. Ano ba yung kailangan ng individual, ano ba yung kailangan ng department, ano ba yung kailangan ng group. Pero ako kasi mostly, ang ginagawa ko kasi para medyo tigyot-tigyot kasi yun, no? Tigyot yun. Hanapin ko yung mga training or applicable sa kanila. Ang ginagawa ko organization. And most of training types talaga is laptop. So, nag-start talaga ako sa compliance. Ano ba yung kailangan? Ano ba yung requirement? Requirement in align. Secure. So, compliance. So, ano ba yung mga compliance na dapat meron sila? State 7. About active unit. Second, mandatory security hour. And that's mandatory yan. First aid, fire safety, yung seminar, drill and earthquake drill, yan. That is a mandatory. And definitely, syempre, yung vision values, no? Company orientation, rules and regulations, CMC. That is very important para sa isang organization. So that is a mandatory. So meron ka ng mandatory training, di ba? So, eto, hindi mo na kailangan ng TNA doon kasi that is a mandatory. Yun ang unang mong step. So, kailangan mo talaga i-establish lahat ng mga nabanggit mo kanina para makapag-capture ka lang sa team. Ngayon, kung sino man yung mapacilitate, definitely. Hindi lang siya, module, station, mag-facilitate na. At siyempre, dapat tayo i-measure yung effectiveness ng training. Kung naging effective ba? Tulad pa sila, baka naman sila. So, those are the things na kailangan mo. So, mandatory training pa lang ang pinag-usapan natin about that training. Okay. We need to consider din, we need to align. Dapat magagawa tayo, katulad nga na nabanggit ko, mandatory yun. So, kailangan align ka doon sa BFP ng company. Kaya nga, sinama ko siya sa mandatory. Sir, what is meron na? Meron na tayong mandatory training. Okay na. Sige, very good. So, ang ginagawa ko dyan next time is inaalam ko na ngayon, ano ba yung mga soft skills na kailangan in general. Mostly kasi sa isang organization, soft skills na kailangan in general. Effective communication. Since lahat naman ng company is meron sa space, di ba? Kailangan product and services na naman yan eh. Kailangan yan meron tayo service training. Siyempre, that's the most important, leadership training. And more. Pero sa mga pagtatlong ko, customer service, very important sa lahat ng establishment o sa lahat ng private, even the government. Na kailangan, kahit hindi mo na kailangan training dito analysis, so kailangan nandito talaga training. Okay? So that is the soft skills. So meron pa nga yung sinasabi ko sa'yo, yung individual. So ito medyo tricky na to kasi ano ba yung training na kailangan ng isang individual? Eh, kasi isama mo na yung department. Ano ba yung kailangan ng department? So, doon, sa training analysis, kailangan mo i-interview mo o kausapin mo yung mga team. Ano ba yung mga kailangan ng team nyo? Let's say, kung halimbawa ka nasa HR, di ba yung kailangan ng HR? Siyempre, human resource foundation, ha? Ano ba? Kung ikaw naman sa engineering, ano ba yung mga technical na training para sa engineering? That's it. No? Kung ikaw naman ay nasa sales, ano ba yung kailangan niya? Customer service, conflict resolution, or negotiation skills. So those are the things na kailangan mong i-consider. Although lahat naman yan researchable, but tandaan natin, even they are not researched,
hindi naman lahat yan applicable sa atin, especially sa industry na naka. Okay? So, kailangan mo rin alamin ano ba yung industry mo. No? Na hindi naman ano. Saka siyempre yung ano mo, market, target market mo, sino ba yung mga participants. So, marami things to consider. But for now, ang share ko lang sa iyo is ano ba yung SS, ano ba yung SS na training development, at ano ba yung mga klase na training. Ano ba yung klase na training? Meron tayong mandatory training, meron tayong certificate, no? At meron tayong individual departmental training. Kailangan natin i-emphasize, kailangan natin i-bigyan ng training sa mga employees. Again, I hope nasagot ko na sa'yo. Actually, marami pang kailangan tayong pag-usapan about training and development, but so far, yun muna ibibigay ko sa'yo. Masusunod,